Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas, Kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakatakilig sa ating programang Issue Ora Mismo. Dito lang po yan sa Bicol TV Sorsogon. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, ang Issue Ora Mismo. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes, October 7. Dalawang araw na lang ng pagpapile sa iba't ibang posisyon para sa May 2025 midterm and local election. Samahan niyo po ako sa isang oras na naman na balitaktakan ng mga napapanahon na issue, napapanahon ng mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Of course, dito lang yan sa Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. At bigyang daan muna natin ang ating mabalitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Duterte tatakbong mayor ng Davao City, Baste Vice Mayor. COC ni Alice Go tatanggapin pero kailangan TRO ayon sa COMELEC. 20 milyon Gen Z voters inaasahan sa 2025 elections. At 5 PNP officials binalasa. Narito na ang mga detalye ng ating mga balitang pambansa. Duterte tatakbong mayor ng Davao City, Baste Vice Mayor. At sa detalye, balak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling tumakbong mayor ng Davao City sa 2025 elections. Inihayag ni Duterte nitong Sabado na posibleng tumakbo siya katandem ang anak na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang Vice Mayor. Isinantabi ni Duterte ang pagtakbo bilang senador dahil siya ay matanda na at maaaring hindi kayanin ang pangampanya sa buong bansa. Una nang sinabi niyang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na tatakbo sa Senado ang kanyang ama kasama ang mga kapatid na sina Baste at Davao City Representative Paulo Duterte. Itinanggi naman ito at sinabing nagbibiro lamang ang anak na babae. Anong gagawin namin sa Senate? Anong gagawin namin doon? Aniya. Iginit pa niya na wala na siyang kapital o pondo sa politika pagkatapos ng kanyang termino noong 2022. Bago nahalal na Pangulo ng bansa noong 2016, ilang beses na rin hinawakan ni Duterte ang pagkaakalkalde ng Davao City. Sa iba pa mga balita, Alice Go
COC ni Alice Go tatanggapin pero kailangan ang TRO ayon sa COMELEC. At sa detalye, kailangan umano na ni-dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go ng Temporary Restraining Order o TRO upang maipagpatuloy ang kanyang re-election bid. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, tatanggapin nila ang ihahaing Certificate of Candidacy or COC ni Go para sa 2025 national and local elections. Gayunman, babala ni Garcia na maaari pa ring madiskwalipika si Go kung hindi siya makakakuha ng TRO. Ipinaliwanag ni Garcia na may sapat na basehan upang madiskwalipika si Go sa pagtakbo sa eleksyon. Kay bilang dito ang deklarasyon ng pagiging nuisance candidate, petisyong humihiling na makansila ang kanyang COC dahil sa edad at citizenship. At ang desisyon ng Office of the Ombudsman na ipatupad ang perpetual disqualification mula sa paghawak ng pwesto sa pamahalaan. Una nang sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na walang kapangyarihan ang COMELEC na automatikong kanselahin ang COC ni Go. Sa iba pang mabalitang nasyonal, 20 milyong Gen Z voters inaasahan sa 2025 elections. At sa detalye, aabot sa mahigit 20 milyong botante na kabilang sa tinaguriang Generation Z ang inaasahang lalawak at boboto sa nalalapit na May 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung ang pagbabasehan ay ang barangay at sangguniang kabataan election, aabot sa 24 milyon ang mga botanteng nakabilang sa naturang henerasyon kasama na ang edad 15 pa 17 taong gulang. Ang Generation Z or Gen Z o yaong mga individual na ipinanganak sa pagitan ng mga taong 1997 at 2012. Kaugnay nito, nanindigan din naman si Garcia na mahalaga ang boto ng kabataan sa mga halalan. Anya pa, yung votes nila will matter, ganyan kahalaga ang boto nila sapagkat sila ang magdidikta ng kinabukasan ng ating bansa. At sa pinakahuling balitang nasyonal, 5 PNP officials binalasa. At sa detalye, 5 matataas na opisyal ng Philippine National Police or PNP ang kasama sa balasahan, kabilang na si National Capital Region Police Officer Director Major General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration. Simula sa Miyerkules, Oktubre 9 na number 2 man na ang PNP na si Nartates alinsunod sa kautusan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Pinalitan ni Nartates si Lieutenant General Emmanuel Peralta na nagretiro sa serbisyo nitong Agosto. Itinalaga naman si Major General Edgar Alan Ocubo bilang number 4 o PNP Directorial Staff kasunod ng pagretiro ni General John Arnaldo. Ang pwesto ni Nartates at Ocubo ay kabilang sa command group ng PNP at sinasabing kapwa contender sa pagiging PNP chief. Membro si Nartates ng Philippine Military Academy Class of 1992 habang si Ocubo ay mula sa PNP Academy Class of 1992. Samantala, hahalili naman sa pwesto ni Nartates bilang NCRPO chief si Directorate for Personnel and Records Management Director Major General Sidney Sultan Hernia. Kabilang din sa mga ililipat ng pwesto si Brigadier General Berzamin Zembrano bilang hepe ng PNP Forensics Group habang si Brigadier General Constancio Chinayog Jr. ang papalit kay Hernia bilang DPRM. Nakasaad din sa order ni Marbil ang pagtatalaga kay Colonel Jeffrey Decena bilang Acting Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office 3 sa Central Luzon na pinamumunuan ni Police Brigadier General Redrico Maranan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyo ng likod, makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro.
Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Bena, nagbabalik kita sa satuyang programang Issue Ora Mismo. Ayan, may countdown na tayo. Ano yun? Ilang araw na lang. Pasko na. Ayan. At maraming salamat sa ating mga magigitan na technical sa patuloy na gumaganda mga graphics natin. Okay? So, yung gustong magpagawa ng mga graphics, kontakin nyo lang po ang Bicol TV Sorsogon para sa mga maihatid sa inyo ang nagagandang mga graphics para sa ating... So, anuman na gusto ninyong ipagawa, meron tayong mga talagang mga matitibay na graphics artist. Yan, para naman baka sabihin ninyo humihina ng Bicol TV Sorsogon. Ayan. So
Tuloy-tuloy lang tayo sa ating programa. At marami tayong pag-uusapan ngayon dahil sa 2 araw na lang ang natitira. Bukas, na tayo? Last day ng filing. Kaya kailangan malaman natin kung sino-sino na ang mga interesado. At interesado pa na magpapile ng kanilang mga Certificate of Candidacy in a different position. At tayo po ay nandito lamang para subaybayan ang inyong mga ipapile sa anumang mga posisyon. At maya-maya lang po makakausap natin ang ating magiting na tatakbong mayor dyan sa Bulan, Sorsogon. Ang walang kupas na na barangay captain ng Zone 2 Bulan, Sorsogon. Magpapile na ng kanyang nakapag-file na yata ito ng kanyang Certificate of Candidacy dyan sa Bulan, Sorsogon. Okay? So, antabayan lang po natin ang ating mga kaganapan dyan sa ating sabi nga sa ating programa dito po sa Bicol TV Sorsogon. So yan mga kaibigan, happy watching kay Dodoy Kaubang. Good morning Sir Sao. Happy watching man kay Eva Hiliego Erlano. Okay, and si Papa Bern, good morning po sir, watching from North Korea, on the way na po. Okay, magdala ka namang missile dyan, sira ulo ka, baka mamaya barilin dyan. Good morning kay Miss Sonia Lariosa. At congrats sa yung nakakaisang buwan ng programa na The Power of Us. Di ba? At patuloy na nagiging maganda ang dating ng programang ito na The Power of Us with Ma'am Sonia Lariosa and Ma'am Charito Escudero direct from USA. Yan, sana makarating din kami dyan. O kung hindi naman, paratingin niya lang dito kung ano man na chocolate ang available dyan. Okay? Kontakin na po natin ang kasamahan natin, si Jojo Heraldino, para po sa ating pag-uusapan ngayon. Kung siya po ay naka-online ngayon, makausap po natin siya. Pero kung hindi siya naka-online, baka hindi natin siya makausap. So antabay lang po tayo sa mga kaganapan dyan sa labas. And nung last Saturday, okay, so mga kaibigan, live nating makakapanayam si Barangay Captain Jojo Heraldino kan Zone 2 Bulan, Sorsogon. Cap, good morning. Good morning po sir, good morning po sa kapos taga Sorsogon, sa mga taga Bulan na nasa Barangay Codes. Good morning po. Okay sir, salamat po sa pagpaunlak sa tuyang live interview direct from Bulan, Sorsogon, si Cap Jojo Heraldino kan Bulan, Sorsogon. Cap, kumusta po sa ngunyan ang sa imong nasasakupan na barangay ang Zone 2? Mabuti at maayos po sir sa Barangay Zone 2. Yes. So ngayon ba sir, saan ka po nag-file kan sa imong COC? Nag-file po ako kan COC ko kahapon po na alas 11:50 yun, Wow, 11:51. Kahapon, October 6. Opo. Sir, sa pag-file mo ba, may mga kaibahan ka sa linyada mo? Sa lang po kaya ibahan ko kahapon sa linyada ko kasi ang iba nakapile naman. Nauna na. Kasi tinuyo ko talaga Domingo mag-file kasi bago mag-file, simba muna kami kang pamilya ko sa Lilis Chamakilit sa simbahan, and after ng samba, diretso na kami sa Comelec Bulan. And sa kunyan sir, siyempre permitang kahaputan, pera po kung kunyan na madalagan dyan na mayor sa Bulan, Sorsogon. As of now, dua pa lang po kami nakapile na mayor. Incumbent na mayor, si Mayor Gordola, and ako po. Opo. May bati-bati kaya dyan sir na may saro pa na ma-file sa pagka-mayor ang konsehal ba yan sir, si Jamay Caso?
Opo, si Consial may kaso. Nabati ko man din na ma-file daw. Yun po ang pigalat yan mga taga-bulan kung matagos ulay. Okay. And sa mga nakalis, sir, na pag-ulay-ulay ta, dahil man po kayo naglutaw na iba na ma-mayor dyan sa bulan, kundi an incumbent, and ikaw kamalang na duwa. So, ngunyan po na magkakatulong ka mo, ano po kayo ni ang pigsabit na bentahe ba or desbentahe? Bentahe po sa kuya ini kasi sa tulong actually nakaready ako sa duwahan nga, tuluhan o pata na laban kasi pakatapos kan mapiyade ako ng last na di-eleksyon kan 2022, padagos ang serbisyo ko and diri ako nagudong. Talagang ginibo ko ini educational assistance, kung ano pa ng mga assistance, pagtabang sa tao, medical, and hanggang pinakasugupin bako pa rin ko ibang mga kandidato na pag-appear din, nagpundo na ang mga serbisyo ninda. Ako, diretso pa ako. Kaya makusugang vote ko na talagang lumaban ulit and aware, mas advantage pa ako ngunyan. So duwang yan. So leader ni Mayor, leader ni Jemay Kakampanahon kapag gagawad niya is halos saro lang. So pintahe ko po yun And this time, sir, siyempre sa pagdalagan mo bilang mayor or alkalde, ano po ang linyada na pagkakaputan mo? Sa ano po ako, independent party po. Independent po ako, wala po akong partido. Yes. So independent po, And aram taman po baga na permi na inipig sasabi digdi sa Sorsogon na kung bago kang kaalyansa, kang erhap, dipisil kan manggana or sabi nga ni bagar suntok sa ban. So ano po ini na pananaw mo sa bagay nini? Ang masasabi ko lang is makusog ang paniniwala ko parehas kang paglabang ko sa barangay level as kapitan. Day man ako mga partido o day man ako membro ka na hirap pero mas kaya akong kwarta pero may kumanwas-was ang kalabang ko kasi naniniwala ang mga taga-bulan and dahil kayang bayadan o ang kanilang mabuto sinda ang gusto ninda and maski may kwartang kalaban dahil ako natatakot kasi gusto ko talaga maging kalaban itong mga mapirak, mga tiksas kasi regalo ko yan sa mga taga-bulan, regalo ko yan sa mga pobre na kung dahil ako maglaban dahil man niya mataraw kay kwarta naniwan ako para magdaw sinda. Okay. Yan ang gusto ko talaga na mayaman and bakit ako lang pirakan ng kalabang ko, bako itong daing pirak na daing makukuha sa mga tao. Yes, sir. Bali ba sa pagdalaga mo niyan, sir, sa pagka-mayor, pero at the same time, 3-termer ka na po na kapitan kang Zone 2? Opo, last term ko na po pagka-kapitan. Sabi ko nga nagagana ako sa barangay, na daing kwarta, pero kung na-iskula ko, is nalamang una akong laban, lamang ako 876. Dahil kong kwarta, panduwa, bumalik sa dating kapitan, naglamang ako kay 517, and pantulo, lumamang ako kay 525, yung last term ko na. Kaya makusog ang paniniwala ko na nabago na ang sistema kan politika dito sa bulan, and aram ko ang taga-bulan, laing kayang bakalon. Salamat, sir. Kasi nga saro po na talagang medyo madoon na piglalaban mo ngunyan iningan baguhon mo ang sistema or sabihin ta pa na baguhon sistema sa barangay mo. Pero paano mo po indedirahon sa 63 barangays? Una po, pakihuron lang kasi nangyari na inigan last election, halos 50% kami mag 50% din ang score ko noon. Kahit ito, halos dahil mga pira itong paglabang ko pero nakuha may so dakula ako na boto. Sa halos ka ba nga kan boto ni Mayor din. And ganun pa rin, pakihurong ko sa mga taga-bulan, mag-ibok kita kay Lagisia na di na magkananyarang kwarta. Pagtawang kalaban, ang kalabang ko, kuhaon, ni bulsa, ibuto ang nasa puso na talagang makatabang, seryoso na makatabang sa mga taga-bulan. Kung unan siya, ako mas ma-action na bulan ninyo na ihahatag ko sa serbisyo publiko. Ngan sabi ko nga na por baranta ang gobyerno na dahil nagagamit kay kwarta pag-abot yung eleksyon. Tanganing ko nung naman ako dahil kong karapatan na mag-corrupt kasi number 1 talaga sa korupsyon nangyayari nagkukurap ang sarong politiko dahil sa mga binayad o pinakalkibuto na pag-abot yung gana na siya kay buwan niyang bawiyo nito. So puhunan, so dilin siya, so mga ganansya kay buwan niyang manito mabawi. Tanganing makaipon naman sa mga sunod na eleksyon. Pero kung gumana ako, dahil akong karapatan na magkalit, kasi dako man ang sweldo ng mayor.
yan mababago. Serbisyo pa more pirme ang gigibuhon ta. Parehas ang ginibo ko sa barangay Sonto. Very well said, sir, ano? And syempre, sa pagdalaga mo po na mayor, kumbaga, last na nagdalagan ka, kumbaga, no retreat, no surrender, manggana o mapirde, basta madalagan ka. Ano po ito nahiling mo na dapat mong tutukan kung ikaw ng manggana, anim pagkakataon? Ano po itong number 1 na uugi dun mo na talagang saraw-saring rason kan pagdalagan mo? Parehas kan ginibo ko sa barangay level, nakita ko na ang tao talaga nagitiyos and kapoy sa pagano nakakapoy sila sa pagpa-skill kan mga kay. Kaya ang ginibo ko sa barangay, inuna ko ang livelihood and kapangkabuhayan and hindi pong mga eskwela. Napigtunan ko ipansin talaga. Takaning kung may pagbuhay ka, may dagantian mo, magkaklase ka o mag-eskwela ka na sinisik mo, talagang makakatsap mo ang turukan mga teacher o maestra. And impra, ang target ko dyan is mahagad na lang kita sa mga connection sa luwas, Senado, sa Kongreso, through DPWH. Resolution lang yan and requests. Yes, speaking of ano sir, mga resolutions, requests, nagibo mo na po before sa barangay mo? Opo. Sige po, actually sa barangay level pa lang ako, is nagibo ko na yun eh. Nagkaigo kami kay Barangay Hall na 14 million from Senador Coco Pimentel sa hali sa DPWH na fund. And the quality na project sa Barangay Sonto, ang talagang na-implementar ko dito kan ako nagkapitan kasi sabi nga ni, kaiwala ko kan mayor, di mangita na tawang ipansin, di ako nagtindog lang o nagtuwa ko lang sa tukawang ko. Naglakaw ako and lumuwas ako sa Manila, dito nag-request ako, ipapalap ko, nakimahirap, sabi ko nga ni, ako ang professional na pulubi. Pero ang katayuhan na ang barangay ko magginabang. Kaya di man pag sa barangay ko is lamang kami sa ibang barangay, lalo na sa mga ayuda. Kasi maaram kita mag-disponer. Okay. Mag-maintainer and mag-accoder kan mga problema kan tao. And tama, no? Araw kaya po opo. Mas to, maintainer, disponer, accoder. Yan. Accoder, opo. Mad. Oo. Ano ito, Kap? Maintainer, accoder, disponer. Accoder, disponer. Mad. Oo. Opo. Pero para magginabangan mga tao. Para ang mga tao na mapangangipong tao is mahatagang takipansin. Bako itong puro impra. Ngunyan, puro impra. O ngunyan, siyempre, magkapira lang ngayon naging-dilensya, nagiginabang. Tabantaki doon sa livelihood ng tao ang magginabang. Lalo na problema mi sa lawlaw na talagang pagdakulo ng lawlaw para doon. Kaya nakamakan mga parasira. Dahil ibang solusyon, mula noon hanggang ngayon, dahil solusyon. Siguro ako na ang solusyon pag manggana ako, Mayor. Okay. Sir, sabi nga, nabanggit mo naman ang lawlaw, ano mo dyan, ang taglan mo is Kapitan Lawlaw. Batang Lawlaw. Batang Lawlaw, yan. Ano po ang masasabi mo? Batang Lawlaw, ang kakontra mo is, bag-angan na karne. Sabi nga ni. Excuse me. Actually sir, araw giningo niyan, nahiling ko niyan dito sa bulan. Ang nag-file lang nakagawad ko sa hapon is 11. 11 pa lang na nag-file. Kasi nagdangog ko kan mga gustong maglaban, dahil kita magaya dahil kwarta. Pero kwarta lang ba nag-ano. Sabi ko, di ko mawara sa di mawara ang paniniwala nila. Kaya pa kang taga-bulan na mag-sustainer. Na mas kinitang kwarta, bubutuhan kita. Kasi mga maharam. Kaya nailing ko na. So ibang mga gusto maggagawad, dahil na nag-file. Dahil lang sa last election is grabe na harapang ikwarta. 100, 150, may 50. Dahil nga takap ikwarta. Ako malaban. Ipahiling ko sa iyo kung paano kita magbago sa bulan. Kaya mas kina yung pirak na kapitan. Dahil ako matao. Dahil talaga ko nagkatao. Kasi trabaho yan eh. And patunayan ko sa mga taga-bulan, sabi ko nga sa taga-bulan, na kung gabos sa Pilipinas na bungto, mataw kay kwarta, por baranta lang, hindi sa bulan may mataw man. Sigurado yan. Kasi di man nila kaya maggana, di yung pirak. Sabi ko, por baranta ang gobyerno na dahil nagkwarta. Sigurado to. O ligasiya, na sigurado, magiging sikat kita buong bulan, buong Sorsogon, buong Pilipinas, and worldwide, sikat kita ng bulan dahil nabakal kay pirak. Okay.
Saro pa sir, anong masasabi mo kayo ni na dahil ka ng kwarta, dahil ka pang kaapi ng kapitan? Actually, nakulo na akong kapitan. Ay, nakulo na akong gapin. Kasi, pare sa barangay, hindi man ako naniniwala na gabos na tao sa barangay, kaputang kapitan, ikaw yung kontra. Lalo na itong na-deprive kang mga pangay po. Kaya napokus ako duman sa ground, sa tao mismo, direkta sa tao. Direkta sa kuya, magtawag, mag-text, 24 hours, natawagan ako ninda. Araw kaya nang ginibo ko sa barangay, titi sa bulan, nakunahin. Bako lang barangay yan, tinitira ko tinatabangan, buong bulan, mula noon hanggang ngayon. Ayan nga ni. Lalo na sa dugo. Opo. Pag sinabi kaya na nangipok yung dugo. ang masiloso ng politika, minsan baga iniiwasan na rani sa imo, takon mahiling sa ibong, pwedeng makuluran ka na duman ka na. Iya po, totoo po yan sir. Medyo masilos din ang politika sa bulan. Kaya nga, pag-file ko, sabi nga, Kap, maiba kami bilang suporta sa pag-file mo na suportahan ka pag-file mo. Sabi ko, dahil na ako magduman, pamilya ko lang maging kaiba ko. Pakihuron, kasi baka ma-picturean ka mo, may kisan ka mo, may ikaw matawan, o baka personalong ka mo kung manggana yan. Dahil na ako mag-iriba, ako na lang, kaya ko yun Yan, sekreto na lang. Sabi nga kung nararamang ang salog, dahil naghihiro. Yo, arab ka yan. Tama, no? Oo. Kumbaga, dahil ka maglukso sa tubig na pabuko-buko. Sabi nga yan, sabi ko sa inyo, dahil ikaw mag-iba sa kuya, mapipicturean ka mo, magkukulayan ka mo, imbis malista ka mo, o mapangayuda, hindi na ako makasabay, kahirak man ka mo, bata dahil man ako itarao. Okay. Servisyo na talaga itong tao, pagtapos gana ako. So, Kap, sa paghiling mo sa ngunyan, sa presente, kung ngunyan ang eleksyon, gigibuhon, anong masasabi mo sa stand mo? Is mas makusog sir sa dati kasi nga sabi ko kung kan mapirdi ako baka ako nagpundo kang pagtabang sa tao pwede ako gumana talagang gana kasi nahiling ninda ang seryoso ko na trabaho sakripisyo alas 3 pa lang kan maga mata na kita nagluluto na kita kin lumi nagipipero na kan luto para sa lawlaw yun ang bisyo kasi hindi akong bisyo kundi abag serbisyo yan bagan tatak tunay na serbisyo. Kap, siyempre yaan pa man girari kita sa pagsasabi ta na laban mo ngunyan na kumbaga kanakaagid talagang diit lang ang lamang kang kalaban mo. So dahil ka po nag-iisip na pwedeng prepararan kang ngunyan ng grabe na sinte kang kalaban mo. Ako dahil mga sabi ko nga sir, dahil man natatakot yan dakulo na pirak. Gusto ko nga yan, sabi ko nga kung dahil ako naglaban, dahil makang makata na. Ngayon, kung halimbawa, mag-withdraw man ako, mas nakulang dilensya ako sa Indo. May dilensya ako, pwede ako magyaman, ipabakal ko yun pwede ako magyaman. And dahil ka mong pip, gusto ko ihirap sa Indo gabos kasi di man ako ma-withdraw, dahil man ako maurong sa laban. Kamu ka gabos ng mga taga-bulang, kung tawang ka mo, itanggap pa kasi baka makamuin, baka mayampi ka agad Indo, kusa man nag-abot. Pakingirit niya ni sir na pag-eleksyon sa kanila sinda na dumduman. Yan. Matapos ng eleksyon, dahil na dumduman. Kaya sabi ko sa sinda, pagpili kita, pakatapos ng eleksyon, pagbangga na ako, ipahiling ko sa Indo. So, dahil gasto sa eleksyon, dahil last hour. Kumbaga, tulong taon na pagsiservisyo, ano ipapahiling mo? Yes po. Pag magustuhan ninda, ipadagos. Pag di pumili ulit, ilang pakihulang ko, saro lang ka business. Purba na lang ang gobyerno na dahil naggamit kwarta ng panahon ng eleksyon. Wala na pagkakaiba duman sa mga nagagamit kay Pirak pagkabit ka ng eleksyon o itong nagbabakal kay Buto. Pag render kwenta, di ka na makarani kay binakal ko man ang boto mo. Sarado ng cellphone, dahil naman ito kontak sa cellphone number. Ako ba ko, bukpong ko ito, basta ko yan. Ang cellphone ko, mapus ko pa yan. Yan, cellphone number ko, tawagan rin daw kung may puhan. Tapos yan, mga kaya ko, ikibuong ko. Pag dahil kaya, sa'yo ba? Yun ba lang? Actually, Kap, napatunayan ko man yan. Yan nga ni mismo, ganyan lang ako nag-contact sa imo. Pero outright, nag-reply ka. Yes. Gusto sabihin, talagang yaon an sa imong pagpapatotoo kan sa imong mga pagsasabi. Kaya, no doubt, an sa tuyang pagtiwala sa imo. And sana, maut ko man lugod, Kap, na ining laban na ini,
maging laban ka mga Bulanenyos para sa matanos na paggogobyerno sa Bulan. Yes po, sir. Okay, Kap. Sa ngunyan po, hagadan ko ang sa imong mensahe. Maski aram ta po, nakapail ka pa lang, halaba pa inalaban. Pero, Iyo po. sana po, magkaigwananin paninunlugan ang mga Bulanenyo sa tama na pag-ilihir kan magiging leader ninda sa saindang bungto. Opo. Una-una po, sabi ko nga, makusog ang boat ko na maglaban, maski din kwarta dahil nga ang officer ko in papaabot ko sa tao na gusto ko magserbisyo na talagang serbisyo. Di ako dapat matintaran kung nagkan itong korupsyon. Kasi di man akong karapatan na magkurap dahil nga di man akong gagaston sa eleksyon o kung nanggana ko na yung pirak na pigtao, makasubog man sa diri ko. Masubog sa malay Diyos na araw kayo ni Kapitan Jojo, dahil na nga yung nagtao, grabe pa ang korupto, di ba? Masubog man sa diri. And alam ko ang taga-Bulan, dahil kayang bakalo ng dignidad. Nahiling ko yung ang panahon ni Solis, namatayan niya ang panahon ni Congressman Solis, nakalaban si Congressman Dinugo, yun. Maski din yung kwarta ng gana. Basta ang i-officer ko lang, serbisyo. Sarong bungto lang sa buong Pilipinas, pakiurong ko mga taga-Bulan na paganahon hindi ako maski din yung kwarta. Sigurado, titingay laong kita mas paduman sa itatawin kwarta sa ang tiwalas tuyakan mga taga ibang lugar. And sa barangay ko, lasarang muna niyan, sana mas dahol na butuan makawata, talagang full support, taganing may taga-sunto na maging mayorman na pobre, nakapable. Ayan, salamat po ng tabi. Kap Jojo Heraldino, kandidato po sa pagka-mayor dyan sa Banwaan, Kanbulan, Sorsogon. Salamat po, asin Diyos mabalos mga Bulanenyo. So na daong nindo an panayam ta kay Barangay Captain Jojo Heraldino kan Zone 2 Bulan, Sorsogon. Dire-diretso sa iyang krusada na talagan bako niya man ngani pigsasabi na anong apod kayo ni. So talagan ininapig apo niya. So pick up niya na krusada niya dyan sa iyang Banwaan, Kanbulan, Sorsogon. Ayan, salamatonon po Kap Jojo Heraldino. And mabalik po kita pagkalis ka nagkapirang pagirumdom. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are
you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. 'Issue ora mismo'. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol. Nagbabalik kita sa satuyang programang Issue Ora Mismo. Happy watching kay Sonia Lariosa, kay Ma'am Charito Escudero, direct from USA, si Cap Arles Sanaban dyan sa Barangay Pamurayan, si Vice Mayor, running for Vice Mayor, Manny Julata, also happy watching, si Sir Vladimir Privaldo, na alam ko tatakbong mayor ito sa isang munisipyo. Abangan lang po, ha? And si Jericho, happy watching man. Si Bert Hilar is watching man. Salamat po sa pagtangkilik sa satuyang programang Issue
Ora mismo. Yan. Okay, ang daming sinend niya, no? Ang daming sinend ng si Sir Richard Espedido. Happy watching. Kasalukuyan nagkakaroon ng meeting ngayon dyan sa bahay ni former Huban Mayor Kama Alindugan, na siya ngayon ang nag-file bilang barangay dyan sa barangay anong barangay ito? Sa barangay ni Mayor Kama. Nag-file na po ito bilang mayor ng Huban, Sorsogon. At ang running mate nito is ang kanyang may bahay na si incumbent mayor Mayor Gloria Alindugan bilang vice mayor. Nag-file na po ang grupo ng PRP, People's Reform Party. Under the People's Reform Party, ang grupo ng Huban sa pangunguna ni former Mayor Antonio Kama Alindugan, nagbabalik na mayor sa Huban. At ang magiging vice mayor nito, walang iba kung hindi si Mayor Gloria Alindugan. Yan po ang running mate ni Mayor sa Huban, Sorsogon. Of course, kasama nito ang mga councilor sa panguna ni Sir Hill Militante, si Rangas Barangay Captain Wilmore Abok. Kasama rin siyempre si ang kanilang partido na at guest candidate pala nito, ang magkapatid na tumatakbong councilor, tumatakbong councilor ng bayan ng Huban. Walang iba kung hindi si former Huban Mayor Tess Pragata, si May. Asin ang sayang tugang na si Ray Guab, ang incumbent na municipal councilor. Ito lang ang post digdi kang ni Joey Guis, ang pagfile ni Katleyaso bilang gobernador. Katunggali nito si Boboy Amor. Ang surat digdi ni Joey Guis, long hair versus Korong, Decente versus Raspak, David versus Gulayat, Simple versus Korap. Yan po ang post digdi sa nahiling sa mga post ng ating mga kasamang media, lalo na po itong si post ni Joey Guis or Joey Jigs. Digdi man po sa tuya igwa na pong katunggali si Mayor Esther Amor sa pagka-mayor sa City of Sorsogon. Igwa na siyang katunggali na pagka-mayor. Walang daing iba kundi si Red Lasay, si
Si Red Lasay po, nag-file na kan sa iyang Certificate of Candidacy last, I think, Friday or Saturday. Nag-file na ini bilang mayor, tatakbong mayor sa City of Sorsogon. And ang natanggap ta kaining balita na ang running mate kaini si former City Councilor ng Bacon District na si Kagawad Manning Julata. Si Kagawad Manning Julata ang magiging katunggali kaini sa pagka mayor sa Sorsogon City. So last October 5, si Mayor Katleyaso Kanmatnog official nang nag-file kan sa iyang Certificate of Candidacy for Governor kan October 5 kontra kay Governor Edwin Boboy Amor. Kaibahan kay ni kan pag-file kay ni Mayor Clauditzo on Mayor Katleyaso, si Attorney Cronimar Escudero III, ang dating Assistant Secretary kang DSWD na nag-resign makalisang pirang bulan na paglingkod niya, pirang bulan lang nag-resign ini para tugunan ang pangapodan kan segundo distrito na kaipuhan may magkaigwa nin pagbabago sa liderato kan politika na iyon na nga ni ang nagdesisyong mag-dalagan si Crony Escudero III. So, apera kan igwa pa kitang balita dyan sa luwas na ihahatod po kan sa tuyang news correspondent Buddy Duca. Buddy, sukpa. Good morning sa imo tabi SM and yes, good morning. Nagkapag-abay ka programang issue ora mismo. Okay, good morning. Nakaulay ta kaso kanina si ang former na tugang mayor dyan sa Gubat, si Ronico kang Gubat Sorsogon. Natugang ini kan dating mayor dyan na si Nunungko. Sa Gubat Sorsogon. And siya, pikumpirma niya na at yan na hapon, mapail siya kan sa itang kandidatura pagka-mayor sa munisipyo kang Gubat. And alagad siya na sa independenteng kandidato para sa pagka-mayor diyan sa munisipyo kang Gubat. Okay. And sa tuyang naihapot sa iyan, mga agam-agam niya para sa mga taga-Gubat. Kung ano ang plano, plataforma na sa iyong pwedeng mag-ibo sa Gubat kung siya paladon na siya maging mayor ka nasabing munisipyo. Okay. And ang sa duman sa pinupunto niya, ang public markets kan munisipyo kang Gubat. Na kung natatandaan ka nakalihis na panahon, medyo nagka-problema baga dyan ta BSM sa alangkawon ang renta sa kada pwesto dyan sa munisipyo kang Gubat. Tama. And sa iya mga pigtaram na nakuha na ang mga stakeholder Gubat na medyo dahil na kaya so bayadan sa munisipyo and alagad sige na sana ang pakihuro na dahil muna makabayad kay kabilugan sa munisipyo kang Gubat, particular kay Mayor Ronel Lim. Dahil sa halangkawon talaga. And si Mayor, si aspirant Mayor Ronnie Kuman, saya man talagang saruin to point out niya na in kaso siya padadon na maging mayor ka munisipyo kang Gubat, sa iya ining tatawan si palinaw and kung pwede, pahababaon ang nasabing renta dyan sa munisipyo kang Gubat. Okay. And dagdag pa ka nasabing persona, siya man mamauot na pakusugon ang agrikultura sa munisipyo kang Gubat kasi ng turismo na iyong pighiling niya
na makuha kidakula na revenue para sa munisipyo kang gubat. And nabanggit nga ni Saya tabi SM duman sa munisipyo kang gubat na sa presente ang dakulon duman na beach resort yan sa Barangay Salvacion, magkapera pa sana ang nag-apply kay Mayor's permit. Salvacion ba o Benavista? Salvacion, Benavista, halos magkaiping bagay na barangay. And yan, yan na duwang barangay, may mga resort yan na pagkumpirman man niya sa Tuya kay ito diyan sa munisipyo kang gubat na daing mga mayor's permit. And alagad, ini ang handang mga structure, pwedeng apo doon na mga illegal structure. Ultimo ang pagkuha kay building permit na isindang pig-apply diyan sa munisipyo kang gubat. And sa Tuya man na pighagad kay ni an SB sa liderato ni Vice Mayor Pura, and siya man pagkumpirmar niya na may pigpapanday sindang mga ordinansa para diyan sa nasabing munisipyo and para maging makusog and may maglaog na income sa munisipyo kang gubat, partikular diyan halit diyan sa duwang barangay sa Salvacion at sa Benavista, Gubat, Sorsogon. Okay. So, tabayanan tayo ito tabi SM na pagsasabi niya, and dagdag pa ni aspirant Mayor Ronico sa iya mga napapakusugon ang turismo, ang hanap buhay dyan sa munisipyo kang gubat, particular ang livelihood program, tan presenting administrasyon daing tutok para sa hanap buhay kan mga taga-gubat. Kaya ang tao medyo ios and saro yan sa mga programa gusto niyang tutukan in kaso siya padadon na maging mayor ka munisipyo kang gubat. So bali magiging 3-corner pies hinda dyan pag nagkataon. Roger to that, and confirm niya ini kasubago na at yan ang mga alauna nin hapon siya ma-file, official siyang ma-file bilang pagka-mayor dyan sa munisipyo kang gubat, and siya dahing linyada and siya independent candidate, and pagkaputangan ni Saya nata dahil ka naghanap ki partido. Sabi ko nga ni kasubago kanina, sabi ko baga sir, medyo malain bagang pagbabakal kan sa imong persona kung ika sulusulong nag-iikot, lalo pa yan na dadalaganan mo bilang pagka-alkalde sa munisipyo kang gubat. Siguro habo lang kayo maramok. Sarap pa sabi sa sinabi niya na ako ko lang ngayon magkaigwaki utang na buot, partikular sa mga tapong nasa likod kan mga partido kung in kaso ako manggana bilang mayor sa munisipyo kang gubat. Tama, kay malain man talaga kung madalagan ka tapos may mga bibit-biton ka pa, samantalang kung solo mo matapos mga eleksyon wala kan utang na buot. Yan. And sa iya pangaling bigdagdag na talagang dipisil ang sa iyang sasabako na laban, bagong journey sa kanyang buhay. Ini baga si Ronico sa roining private person and contractor sa may sariling construction firm. And sabi ko nga ni sa iya kanina, baka sabi ko, sir, magkagawa kasing culture shock. Sabi ko, iba ang buhay sa public life and ang buhay sa public service. Kumbaga, pag hinanap kaya kang lawas mo yan, ano yan hanap, dahil mo talaga matatakasan. Either you are already a private person with private families, pero pag nahiling mo, number one na ano mo dyan, ang pangaipo kang constituentes mo. 100% dahil mo yan mapipiyungan. Roger to that, and sinabi nga ni Sir kanina na talagang sabi nga ni kumbaga may calling para siya mag-safety sa gubat kasi kadako na tao ang nagduduman sa iya para siya itus up na maging mayor ka na sabing munisipyo, and talaga inigay na niya bibigoon na sabot sa iyang makakaya siya madalagan lain sa sarili na interest para sa interest kang kagapsan dyan sa munisipyo kang gubat. Okay. So, yan muna tabi sa mga nakuha ang impormasyon haliditi sa munisipyo kang gubat para sa issue ora mismo Badi Duka reporting. Okay, thank you very much. Bati na Duka pa sa imong live report, and sana
Sabi nga ni good luck kay Sir Ronnie Ko na sabi nga ni wad da imang hadlang ang posisyon na gusto mong dalaganan kung ini taos puso sa pagserbisyo an sa imong obheto. Okay? Buddy, thank you very much sa imong live report. Good morning palan kay Sir Ian Renovalles diyan sa West District. Ang taong sa pagserbisyo mabilis, yan si Ian Renovalles. At si Ma'am Charito Escudero, sabi niya galing-galing ninyo Kuya Sao. Thank you very much, ma'am. Sabi nga ni Buddy, pagsiserbisyo, hindi mo yan matatakasan. Sino man po ang sindong lingkod, maski nga ni Iday po, nag-income ining television niya mo, ining samuyang operasyon kang TV, pero yaon po kami sa pagtauning serbisyo publiko. Okay, mga tugang, naabot na po kita kan oras kan pamaarang masatuyang programa ngunya na aldaw na ini. Salamaton po sa gabos na nagantabay, sa gabos na naghiling. And Diyos maray na aldaw po. Mabalik na sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maray na aldaw po. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.